Kakaiba at out of this world na pasyalan? Meron din yan in the metro. Hindi lang pambata, pampabata rin. Ang pasyalang ito kasi nasa loob ng isang mall. Kaya kapag napagod mag-malling, mag-immersive art museum naman. Space and Time Cube is an immersive art museum with interactive games composed of 18 attractions inside. Uy! First stop, ang Wandering Planets. Pagpasok pa lang para nang lumulutang habang napapalibutan ng iba't ibang planeta. Heb mga ka-wonder! Ang tila unli planetang ito, produkto ng fully enclosed mirrors na nakapaligid. Ay, nakamaganda. Wala kayong pores dito. Mula outer space, underwater naman. Pero wait, kakaiba ito. Swimming pool pero hindi raw nakakabasa ang tubig. Pwede ba yun? So, yung mag-take ng pictures or videos, pwede mo sa taas. So, kunwari- as if parang nalulunod ka. Na first time to sa Philippine history. Dito ka lang magsuswimming nang hindi ka mababasa. Ano? Diba, nasa pool ako pero hindi ka mababasa, promise. Ang underwater pool na ito raw kasi gumagamit ng light and shadow illusions. Minamanipula ang utak ng isang tao para mag-isip ng anumang bagay base sa ilaw at aninong nililikha nito. Konting challenge baka mo? Sabak na sa mirror maze na ito, hindi lang basta nakaliligaw. Ginagamitan kasi ng physical installations at lights for illusions. Kaya ang sumasabak dito, mahirapang matukoy kung alin ang totoong daan o mirror image lang. Baka mauntog tayo. Saan na? Si Ma'am din. Nalilito na rin ako. Nalilito din si Ma'am. Makakalabas na ba tayo dito? At sumakses naman kami. Ito pa ang travel goals na di kailangan mamasahe. Hop on the Infinite Train lang mga ka-wonder. Infinite raw ang biyahe rito dahil kahit nakaupo lang kung saan-saan pwedeng makarating. Ang Infinite Train kasi isang physical installation na ginagamitan naman ng screens for illusions. Okay, dito na tayo sa Infinite Train. So, papunta na tayo ng Bicol. Titingnan natin ang estado ng Bulkan Mayon. Mura lang ticket dito. Kung talagang nagtitipid at gustong mag-exercise, daanin na lang sa lakad ang pamamasyal at baka makarating pa ng China. Teka, sabi niyo China lang. Bakit naging dinosaur? Ang mga LED tunnel na ito gawa sa LED projections with 3D special effects na makikita mismo ng ating mata. Parang fairy. Alam mo, matutuwa kayo kasi ito may dinosaur. So, magpahabol sa dinosaur, ito na yon. Buong mundo at pati universe, nagala ko na yata. At kung biyaheng out of this world, sumakay naman sa kanilang 9D roller coaster na kaya mag-teleport sa ibang mundo. Isa itong immersive at multi-sensory cinema. Ginagamitan ng 720 degrees cave technology at projection mapping na may mga paandar na special effect. May pahangin, wisik-wisik na tubig, pati fog. Diyos ko, alam mo, totoo, nakakatakot. Paggising nyo, nandiyan si San Pedro. Lahat ito pwede ma-enjoy for 780 pesos para sa adult, habang 580 pesos naman sa kids. Ako po si Jera Hadman po. Ito naman yung anak ko, isa siyang deaf, si Gia. Ito naman po ang father ko, si Richo. Approved daw sa kanilang pamilya ang pasyalang ito na bukod sa nasa Maynila lang, kakaibang experience pa.
masayang masaya po. Marami kaming nakikita na bago sa paningin namin. Masayang masaya ang nararamdaman niya. Bukod sa man-made adventures and extreme pasyalan, ang nature tripping near the city, posible rin. May nature spot daw na halos 30 kilometro o 1 oras lang mula GMA sa Quezon City. Ang bayan ng Montalban na Rodriguez na ngayon sa probinsya ng Rizal, kapitbahay lang ng Metro Manila. 1 hakbang lang ang pagitan. Ang sikat na talong dinarayo ngayon, lalo na ng mga mountaineer, ang Kipot Falls. Itong Kipot Fall ay public itong lugar. Nagigitna sa Angat, Bulacan at Marikina River. Ang ilog na ito ay lumalabas sa Marikina River. Pag may umaakyat dito, ma'am, kami ang available ng mga tour guide. Ang tubig ng Kipot Falls mula raw sa Angat Dam na pangunahing nagsusupply ng inumin tubig sa Kalakhang, Maynila. Malinis at malamig. Pagkarating sa sitio Makaingalan, Barangay Puray sa Rodriguez, Rizal, bago tuluyang marating ang talon, daraan muna sa 1 hanggang 2 kilometrong trekking sa bundok ng Makaingalan. Ang ka-wonder nating si Arman, ipinanganak na may polio, paralisado at hindi na igagalaw ang mga paa. Pero pangarap daw niyang makaakyat ng bundok at makalangoy sa ilog o talon. Na-inspire din po ako sa mga kapwa ko, mga person with disability na blind at mga amputee. Sabi ko, baka kaya ko din. Gusto ko rin maranasan kahit minsan lang. Kasama si Coach Jose, susubukan ni Armang marating ang Mount Makaingalan para makapaligo sa Kipot Falls. Dahil sa kapansanan, aakyatin ni Arman ang bundok ng nakasaklay. Wala pataas. So ito. Ano? Upo. Kita? Hindi, upo. Dahil matarik na ang susunod na daan, kinakailangan na niyang tahakin ang bundok ng nakaupo. Ang kanyang mga kamay ang magsisilbi niyang paa. Ano ka? Kayang-kaya pa mga wonder. Maya-maya pa, tagumpay na narating ni Arman ang Kipot Falls. Worth it! At ang highlight ng kanyang adventure, Tara, tampis lang tayo. Malamig yata. Lamig! Lamig! Woo! For the first time! Pangarap mo ka lang sa falls. Malamig! kung minsan ang tamang direksyon sa buhay, mas nakikita pa sa mga makikipot na daang puno ng balakid. Pero kapag nalampasan, hindi maipaliwanag na saya ang kinahahantungan. Let's go! I wonder! Sa hirap ng buhay ngayon dahil sa pagmahal ng mga bilihin, iilan na lang ang may kakayanang bumiyahe at mamasyal. Uunahin pa ba naman ang gala sa pangangailangan ng pamilya? Si Juan pa naman, pamilya muna ang laging inuuna. Pero ngayong panahon ng tag-init at bakasyon, mainam din kung may pagkakataong maglibang. Hindi naman kailangan bumiyahe pa sa malayo o gumastos ng mahal. In my hometown, it's like this, you know. Dahil kahit dito-dito lang,
Basta kasama ang mga mahal sa buhay sa galaan, laban na yan. Let's go! I